Panibagong araw, panibagong balitaktakan, mainit na mainit ang balita patungkol sa statement ni Pangulong Marcos doon sa parang initial committee report ni Amy Marcos. Yes. Kasi sabi ni Amy Marcos, hindi pa daw ito final dahil marami pa siyang gustong uriratin. Pero initially, ito na yung mga violations na nakita niya at titingnan natin kung may kakagat ba dito sa mga patutsada statement ni Amy Marcos, mga bossing. At dahil dyan sa patutsada niya yan, ako po, nakatulog na si Banat Bay. Parang sinasabi yata. Gisingin nyo na lang ako pag may bago, ha? Ayun pa rin ba yun? Wala namang pinagkaiba eh. Pare-pareho lang naman ang sinasabi ni Amy. Nakigising na lang ako pag may bago. Sige. Pero ikaw talaga, Banat Bay, at least, ikaw naman kahit pa paano, sabi nga nung mga pro-Amy na mga Duterte, yan daw ang reason. Kaya nila iboboto si Amy. Ano masasabi mo doon, Banat Bay? Ha? Ewan ko. Dagdagan natin makaaway mo. Kasi, siyempre, pinanood ko, sabi kasi doon sa isang post, yan ang dahilan kung bakit kailangan iboto si Senator Amy. Pinanood ko. Anong bago dito? Ano mang bago sinabi niya? Plano daw idemanda. Ay, anak ng wewe. Ang tagal naman yung plano na yan. Baka tapos na election, di pa niya na-demanda yung mga yan. Eksakto. Hindi. Tsaka, ano pa bang hindi natin alam? Actually, maganda yung hearing ni Amy Marcos. Palagi natin sinasabi. Maganda yung hearing, yung mga information na nakukuha natin doon, vital yun. Pero sa tingin nyo ba, hindi pa yan alam ng mga abogado at ng kampo ni Pangulong Duterte? Kung Court of Public Opinion, okay, nakapuntos tayo. Pero nakapuntos lang tayo. Yes. Wala namang talagang mapaparusahan dahil dyan sa Court of Public Opinion na yan, pwedeng masira lang yung reputasyon nitong mga involved dito sa kaso na to. Pero ang gusto natin talaga, maparusahan, makulong, masentensyahan, yun talaga. Sa nakikita naman natin, wala namang bago. Correct. Yung mga sinabi naman ni Madam Amy, although maganda naman yung kanyang pabor sa atin, pero wala nang doon, wala nang bago, Judea. Walang sustansya. Sa akin, actually, umpisa pa lang nung hearing na to, alam na natin kung ano talaga yung nangyari. Ang kagandahan dito, mga partners, na-justify natin, napapatunayan natin yung mga sinabi natin nung una na talagang totoo. So now, hanggat wala napaparusahan, katulad ng ating sinabi mo, parang wala rin naman bago, wala rin naman na itutulong. So, di ko alam kung dahil sa politika. Hoy, magpasalamat daw muna kayo. Nagagalit yung isa dito. Sino? Imbis na magpasalamat, kahit paano may gumagalaw sa Senado. Ano nga gumagalaw? Yun nga ang tanong natin, may gumagalaw. Buhay yung mga yan, gumagalaw yan. Pero ang tanong, may napaparusahan ba? May nasasampulan ba? Basta, salamat. Thank you. Wala nang problema doon. Salamat. Maraming salamat sa inyong effort. Pero walang kwenta yung effort na ano ba sabi ni Senator Bongo? Lahat ng ito walang silbi hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong dito. Napauwi na ba? Correct. Kung hindi pa nakakauwi, saka na tayo magpasalamat pag nakauwi na. Actually, mga partners, Boss D, Banat Bay, nagpapasalamat naman tayo dahil kahit papaano, meron nga gumagalaw dyan sa Senado. Nagpasalamat na, hindi naman kailangan araw-araw magpasalamat tayo. Dahil trabaho naman nila yan. Trabaho nila yan. Tsaka paulit-ulit lang din naman ang sinasabi. So tayo, wala tayong sinisiraan naman dito. Ito'y saloobin lang din naman natin. Kahit yung mga ordinaryong Pilipino, alam na kung anong mangyayari, kung ano yung pinag-uusapan dyan sa hearing na yan. Ang hinahanap natin, yung resolution ba? Yung kung sino mapapanagot. O alam na natin na may paglabag talaga sa batas Napakaraming paglabag sa batas. Kahit hindi tayo abogado, alam natin yon. So now, ano yung next? Napatunayan na natin na nagkasala sila. Tumanggi na nga yung isa na mag-investigate sa DOJ. So wala tayong magagawa dyan. Ano magagawa natin dyan? Edi boto lang siguro. Alam mo kasi ganito lang baliwanag ko lang ng simpleng-simple mga kababayan. Yun. Simpleng-simple. Ito lang yan. Lakihan mo natin ng ating perspective pagdating dito. Tolentino. Di ba? Pareho sila ni Amy na naghihingalo. Yun. Sa eleksyon. Tingnan mo si Tolentino, may ginawang eksena.
yung mga China vloggers daw, may contract. Alam mo, napanood ko yung intelligence ng NBI in interview. Nagtaka daw siya. Kasi matagal na nilang iniimbestigahan ito. Bakit biglang inilabas ni Tolentino? Para bang this is intelligence investigation. Biglang inilabas si Tolentino doon sa Senado. Yes. Oo. Kasi nga, sinasabi na siya, paano kung mabubura yung ganito, yung data? Kasi alam na nila na iniimbestigahan na sila, yung kumpanya na yon. Pwede nga, pero kaya pa rin namin, sabi naman ng NBI. Ang problema, paano kung nawala na yung computer? Wala na. So, sa totoo lang, same lang sila ng Caracas ni Aimee. Dahil pareho na silang nandun sa dulo. Tandaan nyo, marami pa yan, yung mga nasa 11 to 15. Gagawa yan ng kanya-kanya nilang eksena para humabol dun sa 12. Ang hirap sa atin kasi gullible tayo minsan nabudol na nga kayo 2022. Ito na naman tayo. So, papabudol na naman. Magkaibang style pero yung isa tumbok, Boss Bay. Magkaibang style lang ginagawa nila pero ang tumbok yung isa lang. Ito si Tolentino, ang tumbok niya, makuha niya yung yung akala niya kasi, makukuha niya pa yung mga boto ng mga mga anti-Chinese. Mga ganyan. Ito naman si Aimee, kinukuha yung boto ng mga Duterte. Ay, sus. Pero lagi niyong tatandaan, kaming Banateros, hindi kami nabudol kailanman. Yan, at hindi. Oo, at hindi kami magpapabudol, hindi kami nagpabudol noon, mas lalo na ngayon. Yan. No more to Marcos tayo. Yan. Isa lang lahi niyan. Isa lang ang Caracas niyan. At ang importante sa mga yan, legacy at pangalan nila. Kaya nga, hindi ba, sabi ko nga sa inyo, nabibilib ako kay VP Sara Duterte. Dahil bago lang siya na kandidato, pero hawak niya na sa leeg ang isang Aimee Marcos na seasoned politician na. Oo, ito nga yung sinasabi natin na ganito ka-powerful si VP Sara ngayon. Na kahit na binabastos niya sa kanyang mga meeting di avance o sa kanilang mga rallies, etong si Aimee Marcos harap-harapan, nilulunok ni Aimee lahat yan. Pero delikado yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ikaw yung nasa kapangyarihan ngayon, ikaw yung malakas ngayon, kailangan kita, sige, babuyin mo ko. Pero pag umikot na naman ang mundo, kakagat na naman yung mga buwisit na yan. Correct. Kaya matuto na tayo sa aral ng nakaraan. Ang ama at ang mga anak, isa lang ang lahi niyan. Hindi magbubunga ng mansanas ang santol. Correct. Okay? At saka ano pa nga doon sa presko na naman niya, para na naman niya nililigtas yung kapatid niya. Oo nga Hindi ko mag-gets bakit ayaw niyong sisihin. Anong gagalaw yung mga yon nang hindi nagpaalam kay Marcos? Correct. Ano, sabog ba si Marcos? Tanong yun, ha? Tanong yun, ha? Actually, ganun lagi. Pagka tinutumbok na, yung usapan papunta nila sa kapatid, medyo nililiis niya. Hanggat ganyan ang nangyayari, wala pong mangyayari dyan kay Aimee Marcos. Walang mapapatunayan yan. So, tama yung sinabi ni Boss Di kanina, no? Matuto tayo sa aral ng istorya ng pamumulitika sa Pilipinas, okay? So, noon, 2016, pinatalsik natin yung mga dilawan. Pumasok si Pangulong Duterte, naging maayos ang takbo ng bansa natin. Tapos ngayon, 2022 election, yung mga tao, sabi ni Pangulong Duterte noon, ayaw niya dyan sa presidente na yan kasi may bagahe, weak, tsaka bangag. Pero, yung mga tao, siyempre, nandun si VP Inday Sara at baka iniisip ng mga tao, baka mali, baka paninira lang yung mga ibinabato sa pangalang Marcos. So now, napatunayan na po natin, mga kababayan. So, pag nabudol ka ang una, pangalawa, pangatlo, delikado na yan. So, kaya ngayon, matuto po tayo. Ito lang, napakadali lang. Ang tao, ang politiko, kapag pinatalsik na, huwag nyo nang pababalikin dahil disgrasya ang aabutin bansa natin. Tingnan nyo, ang nangyayari sa bansa natin. Yung mga ganyan yung Marcos pinatalsik na yan, di ba? Yung mga dilawan, ibabalik pa natin? Hindi na. Matuto tayo. Kung sino ang nagbigay sa atin ng magandang pamumuhay sa Pilipinas, katahimikan at kahit papaano, yung dangal ng Pilipino na ibalik sa atin, doon tayo. Walang iba yan. PDP laban yan, partner. Oo, speaking of, itong Marcos,
tingnan ninyo ang kawalang respeto ng Pangulong Bongbong Marcos sa sistema ng gobyerno. Tingnan nyo ang kawalang respeto. Nag-i-endorso ka ng 12, 11 o ilan na lang i-endorso mong kandidato pagka-senador. Sinasabi mo na ito yung mga magagaling na mga tao. Pero hindi, kung inyong maaalala, itong kanyang kapatid ay miyembro ng kanyang grupo na alyansa. At due process dictates, itong sinasabi ni Amy Marcos, within the bounds of yung batas natin. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Kanina. Na bawat tao may kanya-kanyang opinion. We are entitled to our own opinions. At, sabi niya, we are entitled to our own opinion. Akala ko ba bawal lang opinion? Ayun nga. Gulo nyo Vlogger pa naman yan. Pag sa kanila, okay lang. Pero pag sa atin, hindi pwede yun. So, May basihan ba ang opinion? Hindi, kailangan Bumasi ba yan sa facts? Hindi, kailangan ano muna natin yan. So, ang sabi niya, meron kanya-kanyang opinion, but I disagree, sabay talikod. So, harap-harapan na binastos ng presidente ng Pilipinas yung co-equal body. Co-equal branch niya na Senado. Na sinabi na nagdi-disagree siya doon sa resulta ng hearing sa Senado. At ang nakakatawa, atin niya pa, at the same time, alyansa din itong si Amy. Yes. Hindi ba? So anong tawag dito, Bong? Akala ko ba magagaling yung mga kinakampanya mo? Akala ko ba dream team yan? O ito ate mo pa. So ibig sabihin sinungaling or walang kwenta opinion ng ate mo, anong tawag sa opinion mo? Isang lahi lang naman kayo. Dito na lang natin tingnan, mga kapatid. Magkapatid sila nagbabanggaan. Kung silang magkadugo ay nagbabanggaan. Hindi nga nila maayos yung pamilya nila eh. Hindi nga nila maayos yung pamilya nila. Yung pamilya, pakaya ng mga Pilipino. Tayo mga Pilipino pakaya. Kaya tigilan po natin. Katulad lang sinabi ko, kapag ang isang tao pinatalsik na, wag mo lang pabalikin. Kasi disgrasya talaga abutin eh. Tingnan nyo, ano nangyayari sa atin? Sinabi na dati na may ganito yan. Ganito ang mga issue niyan. Ibinoto nyo pa. Ano nangyayari sa Pilipinas? Kayo naman, naninisi na naman kayo. Hindi naman. Bumutong-utong patuloy. Hinaan lang natin, sinasabi lang natin na talagang hindi ka dapat, walang sinabi ito si Bongbong Marcos na dapat paniwalaan. Kaya ayaw sa inong ibang mga DDS eh. Oo, kasi dahil naninisi daw kayo. Ganun talaga. Merong may pag-roll pa ng ayan. Naninisi kayo lagi. Gano'n. Ganun talaga. Ito yun, nakikita natin. Again, opinion to, although bawal at mali magbigay ng opinion. According doon sa inatinan mong debate, magbibigay pa rin tayo ng opinion. Yes. Kasi libre naman magbigay ng opinion. Yan ay ang ating opinion. Ang sinasabi natin, huwag kayong maniniwala dito kay Bongbong Marcos sa pinagsasabi nito dahil hindi talaga nito nire-respeto ang mga ahensya ng gobyerno. Kailangan pabor lahat sa kanila. Parang pasismo na nga eh. Yes. Para na nga siyang diktadorya talaga eh. So ano ba yung pasismo? Sa pagkakaintindi natin, Master Judea, ano ba yung pasismo? Well, sa akin, yung pasismo, ito yung authoritarian, pagiging authoritarian na wala nang kinikilingan. Mismong batas, hindi na nila pinakikinggan. Wala nang pinakikinggan. Mismong batas, hindi na sinusunod. Kung ano yung sa tingin nila na tama, katulad na narinig na naman natin kanina doon sa DOJ Secretary, own judgment nila. Ito ang pagkakakidnap kay Pangulong Duterte. Dahil ito daw ang makakaganda o makakabuti sa ating bansang Pilipinas. Paano naging maganda ang Pilipinas nung naidala si Pangulong Duterte sa daig? Nagmura ba yung mga bilihin? Nawala ba yung mga krimen? Natigil ba yung pagdanakaw sa gobyerno? Hindi naman. So, ibig sabihin, eto nga mga partners, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung pasismo na yan, lagi narinig natin yan sa kalsada eh. Pero ang problema ngayon, noong panahon ni Pangulong Duterte, alam natin na may direksyon ng gobyerno. Ang gobyerno ay gumagalaw ng naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas. So now, na medyo nagkakaroon tayo ng kaguluhan at hindi nasusunod ang konstitusyon ng Pilipinas, parang hindi natin naririnig yung mga sigaw na pasismo na yan. Na ang pasimuno ng mga sigaw na yan ay itong mga
teroristang NPA na laging nandyan sa kalsada. Pero ang nagtataka ako kung bakit ngayon tahimik sila, partner. Ano ba ang yung ibig sabihin ng pasismo? Ayan, isa itong salitang madalas nating naririnig ngayon. Ngunit, ilan ba sa atin ang tunay na nakakaunawa sa kahulugan nito? Ayan, sa pinakaubod nito, ang pasismo ay authoritarianismo sa pinakamalalang anyo. Isang ultra-nationalistikong ideolohiya na nabubuhay sa takot, karahasan at bulag na katapatan sa iisang pinuno. Sinisikil nito ang pagtutol. Itinuturing ang Estado na mataas pa sa mga individual at binabaluktot ang katotohanan gamit ang propaganda. Sa kasaysayan, hindi lang ito ang insultong ibinabato sa mga kalaban. Isa itong maingat at sistematikong pagbuwag sa demokrasya. Kaya ang mga rehimeng pinamumunuan ni na Mussolini sa Italia at Adolf Hitler sa Alemanya. So, mabigat pala ito. Parang sinasabi, mas ang Estado ay To the highest level. wala nang boses ang taong bayan. Ganun na nangyayari ngayon, so unti-unti talaga parang pinapasok tayo ng pasismo. Sabi nga dito hindi daw biglang sumasabog ang pasismo. Dahan-dahan itong pumapasok sa lipunan sa pamamagitan ng mga bitak ng takot, kahihiyan at matinding kahirapan. Nag-aalok ito ng tila simpleng sagot sa masalimuot na mga problema. Ipinapangako ang pagbabalik ng kadakilaan habang unti-unting winawasak ang kalayaan. Mabigat ito. Ang bigat ng pagkakalathala dyan si Orlando Villion ba? May katanya. Malupit itong na to. Kung may time kayo mamaya, ipopost natin. Orlando Mercado. Oo. Ano yun ninyo? Pag-usapan natin yan. Alam mo, ito yung mga simplihan natin yung signs of creeping fascism. Ibig sabihin, kasi sa sulat niya, unti-unti daw pinapasok na daw tayo. Talagang ginagapang, ika nga, yung extreme nationalism, suppression of dissent. Anong sabihin nun? Yung mga pumapalag, talaga nga namang niyayari. Sinasakal. Sinasakal. Control of media. Actually, sabi nga na iba, ngayon hindi control of social media, hindi both. Nagkataon lang, yung mainstream media, nawalan ng tapang. Sumunod. Kaya ngayon, mukha silang malaya, pero sa totoo lang, hindi sila malaya. Ito naman social media, talagang ginaganon, tuloy-tuloy, pero hindi nagpapapigil. Attack on human rights, manipulated election. Nako po, delikado tayo dyan. Patay tayo dyan, mga kababayan. Cronyism and scapegoating minorities. Alam nyo, itong napaka-importanting maunawaan ng mga Pilipino. With have a relationship doon sa debate na naganap. Kasi paulit-ulit yung opinion daw ay masama. Kailangan daw na nakabase sa facts. Alam mo, ito hindi ko lang naipaliwanag doon dahil kulang tayo sa oras. Pasensya na, Aling Claire, pero ikaw pa naman ay abogado. Pero napaka-importante na maunawaan mo na meron tayong tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin nun? Simplihan na lang natin. Hindi mo kailangang makita. Pero yung circumstances na andon, halimbawa, lumabas ka ng bahay mo, basa ang kalsada, basa ang bubong, basa ang puno. Ano sasabihin mo? Umulan na. Umulan. You were not there during the rain. But the circumstances says, umulan. Opinion mo lang yon kasi hindi nga ka nakabase doon sa mismo. Nakita mo ba umulan? Hindi. O hindi umulan. Hindi pwede yun. Nakita mo, basa lahat, ala naman... Pwede ka na mag-assume. Oo. Kasi yun is circumstances. Yan ay tinatanggap ng korte. Madam, Aling Claire. Korte nga tumatanggap ng... Basahin niyo uli ang inyong law books. Nandyan po yan. Circumstances evidence. Pwede po masabi. Yun ang ginagawang basihan ng mga social media influencer or reactors. Saan kami nakabase? Doon sa mainstream. Binalita ng mainstream.
based doon sa mga nakita naming facts from the mainstream, pwede na kami ngayon mag-conclude ng aming opinion. Which is hindi mali. Kasi nga, opinion nga yun. Dahil binase namin sa, halimbawa ko, lumabas ka ng bahay, basa ang bubong, basa ang kalsada, basa ang puno, circumstances yun. So, ganun din kami. May nakita kami. Ano sabi? Walang hawak na baril daw. Yan. Yung sa KOJC. Nakita namin lahat. May hawak sa baril sa KOJC. Yung mga pulis doon. Tapos walang nag-report. Walang nag-report. Ano tawag mo doon? Sabay-sabay silang nabulag at that moment. Sabay-sabay silang inantok at hindi nakita sa social media. Diba? So, circumstance ang tawag doon. Aling clear naman kaya ginagalit mo ko. Kaya nga Banat Bay, may nagdududa, di ba? Kahit dyan sa mga nananalo sa loto. Mantakin mo, linggo-linggo may nananalo sa loto. Na dating hirap na hirap manalo sa loto. Pare-parehas lang naman ang dami ng tumataya. Correct. So may basihan. Medyo magugulat ka. Medyo mag-ano ka. Ayan ngayon, isa pa. Bigyan kayo ng sample. Yung nakaraan na nag-leak na Project Horus ba yun? Ayun. Oplan Horus. Oplan Horus. Nilabas yan ng isang mainstream media. Manila Times. Manila Times. Hindi kami naglabas niyan. Nilabas siya ng isang media. Tapos pinick up ng mga tao. Nag-deny na ba ang gobyerno? Alam mo kung anong way of denial nila? Sinampahan na nila ng kaso. Yung mga taga-Manila At saka yung lahat ng nakasulat doon, nangyari at nangyayari pa. Correct. So, ibig sabihin, circumstances, mukhang totoo. Correct. Yun kasi sasabihin na naman, anong ebidensya niyo dyan? May fact ba yan? Gaganan-ganan na naman si Aling Claire. Alam mo ba ano yan? Yun na nga po ano ho ba yung laman? Si Aling Claire. Nangyayari yung laman ibig sabihin, mukhang totoo na meron talagang ganong klase. Yes. At wala silang denial doon talaga. Wala talaga. Talagang inano nila, kaso. Mag-file ng kaso. At kasi si Ate Claire, mga partners, panatiko ito ng to see is to believe. Tingnan mo, porque wala daw siya nakikita nagsasaksakan at naghuhuldapan sa harap ng bahay nila, wala nang huldapan. So ito mga nangyayari ngayon, hindi natin matatawag na krimen ito kasi hindi nakita ng harapan ni Claire. Ano ba yun? Paano ba to? Pero hindi na natin pinoproblema dahil alam natin parang parang loka-loka na ito kaya nga ang focus natin is itong mga issues na lumalabas. Di ba usually gano'n naman pag may issue na lumabas, may usok, may apoy, papatayin mo yun by a mere denial or proof. Sabi nga ni Banat Bay, ano ang panlaban sa fake news? Maglabas ka ng totoong balita. I-debunk mo yung balita. Alam mo ba, yung circumstantial evidence na yan, nasa batas yan. Alam mo ba na nasa Biblia din yan? May nasa Biblia din. Basa. John 3 verse 8. Yan. The wind blows whenever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it's with everyone born of the Spirit. Pero, nakita mo yung tao nagbago. Paano nangyari yun? Because of the change doon sa tao. Hindi mo nakita yung Diyos, pero nakita mong buhay doon sa tao yung Diyos. Yun ang tinatawag na circumstantial evidence na pwede mong sabihin, yes, there is a pinaka makapangyarihan dahil yung tao na bago. Nahipo yung tao. Yun po yung sinasabi natin na minsan, hindi mo nakikita lahat. Pero nangyayari. Pero nangyayari. Part yun. Kaya ngayon tinatawag na circumstantial evidence. At the same time, may hangin, di ba? Nakikita mo ba yung hangin? Meron mo ba sa'yo nakakakita ng hangin? Wala. Pero nararamdaman mo. Alam mo din pag kung saan pumupunta yung hangin. Kung tumama sa kaliwa o sa kanan. Di ba? Yun ang tinatawag na... Iba talaga pag Banat. Halimbawa, pag nandito kami, minsan may nangamoy. Ano yun? Si Jay lang naman nandito. Tapos, ay sabihin, may umutot. Hindi mo lang alam kung sino yung umutot. Pero nangyari. Nangyari yun. Hindi, sa elevator nangyayari yun Diba, pag may umutot. Diba?
Anong ebidensya mo may motor? Oh, kung sino unang Nakita mo ba yung utat? mo, oh? Pwede ba sabihin ni ano yun? Ni Aling Claire? Oh, hindi pwede. Naamoy mo. Naamoy mo eh. So, Sumakit yung tiyan mo sa amoy. So, ibig Diba? sabihin meron. May umotot. Alam mo yung amoy ng utot sa hindi eh. Oo. Di ba? Iba, Totoo yan ha. Oh, kaya yan, maano natin yan, may kukonekta natin yun sa pasismo. Oo, mga bossing ha. At saka, di ba, yung isang issue pa na matagal nang sinasabi na si VP Sara ay target. Ay, oo. Di ba? Yung mga lumalabas. Yung mga lumalabas sa mga vlogs ngayon. O ayan, dito tayo, kinumpirma ni Vice President Inday Sara Duterte na ang kanyang pangalan ay kabilang sa mga posibleng arestuhin ng International Criminal Court. Panoorin natin ang videong ito. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso natin ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naabo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Thank you, Madam President. Sinasabi ni VP Sara, oy, walang intel to si VP Sara, Barat Bay na hindi nagkatotoo. Kung matatandaan ninyo, si VP Sara ang nagsabi kay Pastor Kibuloy na target ka. Tapos susunod, uunahin nila yung SMNI. Talagang tatanggalan nila ng prangkisa yan. Susunod, bubuhayin nila yung mga kaso mo. Tapos, babalik ang ICC issue. Tapos susunod, impeachment sa akin. Si VP Sara lahat ang nagbigay ng information na yan kay Pastor at nagkatotoo lahat yan. Ang hindi pa nagkakatotoo, yung ma-impeach siya. Yan. Pero kung titingnan mo talaga, isa lang ang ang nangyayari dito sa atin. Will na ito hindi na ng mga Pilipino, will na ito ng mga komunista. Yes. Talagang ito na ang kagustuhan ng mga komunista dahil yung tatlong tao na pangunahing lumalaban sa komunismo sa Pilipinas, ito na unti-unti na silang nagtatagumpay at naikakahon na nila. Tama. Kaya ito si VP Sara, pagkagaling dyan sa dahig, ang tapang. Hindi ba? Sabi niya, I will not go down without a fight. Yes. Kaya pupuntahan ko kayo sa mga balwarte ninyo at doon ko i-expose lahat ng kabalbalan nyo. Takang-taka nga ako dito sa anak nung taga 6th District ng Maynila. Si Little Princess. Na umiiyak, na nagagalaite. Ang tanong, ano bang sinabi ni VP Sara? Na paninira doon. Na paninira sa tatay mo. Pinakita lang naman niya yung picture na yung tatay mo naman yung gumawa. Hindi naman siya inutusan ni VP Sara na nilabas dila niya. Siya naman yung gumawa niyan. Nilabas niya yung dila niya. Wala naman nagsasabi sa kanya. Ang sinabi lang ni VP Sara, anong masasabi niyo dito? Anong pambabastos yan? So kung nabastusan kayo dyan, dahil bastos yung ginawa nung nandiyan dyan sa picture na yan. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Wala akong narinig na paninira ni VP Sara sa speech niya dito. Yes. Sinabi lang niya na anong masasabi nyo kapag ikaw ay pastor at nakakita ka ng ganitong picture ng isang tao, anong ibig sabihin nito? Tao ang sumasagot, hindi naman si VP Sara. Inuulit lang niya. So, interpretasyon ng tao yan. Ba't nagagalit kayo kay VP Sara? Yes. Una sa lahat, kung hindi nyo ginagawa itong mga kaululan na ito, di sana walang mga materials na ganito lumalabas si VP Sara, di ba? But again, ito ay nagpapatunay na merong pinanghahawakan si VP Sara na isang bagay
na nagtutulak sa kanya na gawin itong mga ito. Kumbaga nasa kanya ang huling Yan. alas. Oo, yung Sa akin alas nasa kanya. Sa akin Manat naman. Bay. Sige, Boss Bay, doon sa video. Ikaw muna, Master Judea. Ako muna. So sa akin, dito natin makikita, kanina pasismo pinag-uusapan natin. So dito, nakikita natin na ang gobyerno ni Administrasyon ni Marcos ay pasista talaga ang gobyerno ito. Alam niyo kung bakit? Yung binasa ni Boss Dada kanina, lahat yun, mga kababayan, ay nangyayari ngayon. Itong paggamit nila sa kapangyarihan para patalsikin or tanggalin ang harang sa kanilang dadaanan, nandun po yun sa binasa ni Boss Dada kanina na meaning ng pagiging pasista. So now, noong si BP Sara Duterte hindi pa umaalis dyan sa unit team na peke, wala namang lumalabas na pangalan ni BP Sara Duterte sa ICC. Ito'y lumabas nung umalis siya doon sa grupo ni Marcos. Na alam naman natin na hindi naman talaga involved si BP Sara Duterte dito. At itong impeachment kay BP Sara Duterte, sino ba ang unang nagpakalat dito? Unang-una na nagpasabog na i-impeach si BP Sara ay walang iba kundi yung isang babae dyan, kapilyedo pa man din ni Claire Castro, na si Franz Castro. So ibig sabihin, mga kababayan, tayo po ay pinamumunuan ng mga pasista sa Pilipinas. Tayo po, etong gobyerno ni Marcos Jr. sa tingin ko ay nagkakaroon ng alyansa dito sa mga kaliwang grupo at pati na rin sa ICC. Dahil kung matatandaan nyo, partner, noong naging guest natin dito si Ka Eric, sinabi ni Ka Eric na itong ICC ay infested din ito ng mga rebelde. So now, kung pagbabasihan po natin ang sirkumstansya at sitwasyon ngayon, ang nagpapagalaw po talaga ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga harang sa kanilang mga pangarap sa politika o pang-personal man nilang buhay, parang ugaling komunista na. Manat Bay. Alam mo, may nagkwento sa akin dyan sa Maynila. Oy, ano yan? Maganda yan. Basta kwento galing sa'yo eh. Ano yan? Kaya Abante daw. Ano? Hindi na daw makalabas yan, takot na daw. Di umano, allegedly. Bakit? Kasi nga, maraming Duterte dyan eh. Yes. Galit daw ang tao dyan sa kanya, sa distrito niya. Noong una, ayokong paniwalaan. Kasi sabi ko, baka naman dito to, kwento-kwento mo lang yan. Parang gano'n, kwento-kwento. Parang gano'n. Parang muntik mo na bitawan yung mayor na salita. Maria. Sabi ni Maria. Di ba? Tapos, nung nag-react, bakit yung anak niya nag-react? Bakit hindi siya? Bakit wala siya dun sa campaign? At mukhang totoo yung sinasabi mo. Posible. Di ba? Hindi mali. Posible yun. Opinion ko lang naman. Posible na talagang takot na siya. Naproseso mo ba yung opinion mo? Naproseso ko ito maigi. Pinausap mo ba? Pinausap mo ba yung Anong ginawa mo para mapatunayan mo yan? Pinausap mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo, kasi may mga nagsasabing malakas daw sila. Kita nyo ba, merong press release. Sabi doon, umaangat na daw si Ani Lacuna. Saan? Nakita ko! Sabi may press release, umaangat na si Ani Lacuna sa survey. Tama-tama, ngayon lang araw na to, naglabas ng survey. Ang baba niya Ang layo. Parang din pala yan, Banat Bay. Parang national. Yung Okta, naglabas din ng nilabanan ng Okta yung SWS ba nung nakaraan, partner? Na majority ng mga Pilipino ay may tiwala kay Bongbong. So, paano kaya ipapaliwanag ni Claire yan? Kasi alam mo naman, pag pangit ang survey, gigil na gigil si Claire. Hindi nila inaanap yan. Itong survey na to, maganda ang resulta. Hindi kaya tumaas din yung survey nila dyan sa Okta dahil umalis si Bongbong. Baka gusto rin ng tao, umalis na lang din si Bongbong. Kasi umalis din siya nun di ba? Yun ang sagot niya Kasi nasabi niya kay BP Sara. umalis lang, tumaas na kagad yung survey. Akala nila siguro hindi na babalik, sinundan lang natin yung logic ni Madam Claire. Nilalaroin din natin ang laro nila. Pero ito napansin ko doon sa survey na bago, parang bumaba si Marcos pero mas mataas pa rin siya kay BP Sara Duterte. Mas mataas siya? Mas mataas pa rin siya, si Marcos Jr. So parang ayaw talaga nilang ipatalo yung Nasa ibang surveys naman, yung sa maraming, yung mga talagang surveys na po pwedeng paniwalaan talaga, yung mga credible na mga survey firm, laging si BP Sara ang Hindi natin alam sinong credible. Alam mo, ang totoong survey, sa may election. Sa may election. Kasi pati dito sa senatorial race,
Hindi talaga lumalabas mga kandidato natin eh. O kaya nga ako, minsan sa kampo ng mga kakampi natin, sa kampo ng mga kakampi natin na pumapasok doon sa senatorial race nila, naiinis ako eh. Kasi pinopost nila yung survey na yun eh. Dapat hindi nyo na pinopostan kung unang-una sa lahat, hindi nyo pinaniniwalaan yan eh. Wag dahil pasok na kayo, Ipopost nyo na. Ipinopost nyo. O, kasi parang ipinopromote nyo yung maling survey. Yes. Tayo, nagpupunta tayo sa ground, nakikita natin yung awareness ng tao sa PDP laban. Dapat ang ilalabas lang natin na mga survey, yung talagang totoo na pinaniniwalaan natin. Kasi kapag kayo, halimbawa ikaw, pasok na kayong dalawa, tapos inilabas nyo inilabas nyo yung resulta ng survey na yung mga kasama nyo hindi pumasok. O di parang pinaniniwalaan nyo na yung na yun. So, para sa akin lang, yun ay personal na opinion. Huwag kayong magagalit sa akin, pero mas maganda yung, marami kasi din mga surveys na pumapasok talaga yung mga kandidato natin, lalo na sa Visayas and Mindanao. Yes. Maganda, para makatulong kayo sa mga kasamahan ninyo, yun ang i-post natin. Yun ang pilikin natin. Wala nga ako nakikita yung rally ng alyansa na maraming tao. Wala talaga. Ang huling rally nila, sabi ni Atty. Lambino sa Dagupan, nagkabigayan pa doon ng ayuda, kaya may nagpunta. Pero totoo to hindi nangangampanya itong kabilang kampo tapos biglang mananalo. Samantalang itong Pastor Apollo for Senator movement, buong Pilipinas, araw-araw meron niyang town hall meetings. Kaya mahirap kasi paano ka iboboto ng isang liblib na barangay na hindi mo man nabisita kahit minsan? Correct. Samantalang pag nagpupunta tayo, sa tanang ng barangay namin, ngayon lang may nagpunta rito na senatorial. Yun yung lagi nating naririnig sa ground. Hindi, meron kasi akong alam dyan eh. Merong dyan palit bigas. Ayun lang. Meron? Sa Maynila, meron daw doon Pagka, kunwari, isasama, kasi may mga sample balot yan eh. Yung ipapamahagi. Speaking of sample balot. Meron silang dyan, meron silang, pagka isinama ka ng isang mayor, yung mga admin na slate, sabi nila, palit bigas daw yun. So, kunwari, gagawa kang sample balot, yung mayor, malakas na mayor sa isang lugar. Ito, sample balot ko, lagay mo lang lahat ng mga kakampi, ng alyansa, ganyan-ganyan. Meron kang kapalit na bigas. So, totoo pala yun. So, ikaw naman, kandidato ka rin, mayor. Malaking bagay yun, palit bigas, yung bigas ang bibigay sa'yo, pamimigay mo. Kaya ganun. Pero, siguro, ako I'm hoping na yung mga tao, tanggapin nyo yung bigas, pero iba iboto nyo. Correct. Wala naman nakakita sa inyo eh. Kayo lang. Hindi naman kayo babantayan kapag boboto kayo Walang hindi yun nakakakonsensya. Pero ang problema, Banat Bay, may scam, meron daw bagong style eh. Kasi alam na nga nila na matalino Pilipino na kukunin lang yung bayad, kukunin lang yung bigas, tapos di naman nila iboboto yung kandidato. May bago. Meron daw bagong scam pero luma na daw to, Banat Bay, dyan daw sa may Misamis Occidental. Na magpapatawag daw ng tao, magbabayad, tapos may sample balot. As in may balota na parang practice shading ang usapan. Pero ang isi-shade mo, puro alyansa. Pero yung alyansa isi-shade mo. Yung balota pala na yun. Valid na balota na ito. Ito expose ito. Pero hindi sa amin nagsimula. Merong balita tungkol dito eh. Abangan nyo na lang kasi babalita yan dito sa seminar. Or binalita na kanina. Parang sinasabi na isi-shade daw yung mga yun. Tapos babayaran ka, yun na daw yun. Parang practice ba? Practice shading. Pero ikaw ang mag-shade. Sila yung magsasabi pero kung sino. Pero sila yung magsasabi kung sino si-shade mo, babayaran ka na. Walang hiya, no? Di ibig sabihin nun. Supersahan na to. Tatanggapin mo to, iboboto mo. Ang tanong, saan nanggaling yung mga balota na pinapashadan nitong mga LGU na to? Kaya kailangan COMELEC, kayo rito, maging alerto kayo. Pero alam mo ako, parang pigsa yan eh. Yung pigsa, alam mo, yung talagang sobrang sakit na. Yung konti na lang, puputok na. Huwag niyong gawin. Kasi pigsa ng Pilipinas ngayon. Baka mamaya isang trigger lang. Bigla sumabog yan. Pumutok yung pigsa. Totoo yan. Dalawa lang naman na magpapaputok yung pigsa na yan eh. Pandaraya sa eleksyon at ang pagdala sa ICC kay BP Sara. So, kung ako sa inyo, mag-isip kayo. Kasi alam mo,
nagkamali na sila doon sa sa pagpapakidnap kay Duterte. Akala kasi nila gaganon. 'Di ba? Hihina ang mga Duterte, lalong lumakas. Yes. Parang KOJC din. Akala nila pag nakulong nila si Pastor, Mawawala na yung mababagsak KOJC. ang KOJC. O kaya mawawala Lalong silang lumakas. problema. Lalo sila namang problema ngayon. O kaya nga, eto na yun eh. Huwag niyong subukan kasi baka yung pigsa ay pumutok. Yan. Di ba? Baka lang. Kasi Kami, ako, pipigilan ko yan kasi di maganda yan. Kasi yung di ba, magre-rebellion ng tao, Oo. ayoko yan. Banat Bay, kasi merong isang kumakalat na picture nung nakaraan na nakapag-meeting ang mga governors at nangako ang mga gobernador ng boto para sa alyansa. So pagkatapos nun, biglang may nag-expose ng ganito. Tapos yung bigas po nilabas. O tapos biglang yung 20 pesos na bigas. May mga nakakausap tayo na tao na noon pa daw ito ginagawa nitong tao na to. Yes. Kung sino man itong gumagawa niyan sa amin sa Occidental, noon pa daw niya ginagawa yan. So, maging mapagmatsyag po tayo, mga kababayan, dahil... Pwersa. Pwersa. Oo. At kumbaga, ito na po yung huling natin eh. Kung mananalo pa sila dito, kung ano yung naranasan natin for the past 3 years, baka mas malala pa yung maranasan natin dito. Kaya magtulong-tulong po tayo. Magtulong-tulong po tayo na ayusin po natin ang Pilipinas kasama ang PDP laban candidates. Samantala, galit ang taong bayan sa mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa pamilya Duterte. Iyan ang mariing pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng bise, dapat nakita na ng gobyerno kung gaano kagalit ang taong bayan sa kanila. Si Jason Rubrico, nagbabalita. Kumpirmadong dadalo si Vice President Sara Duterte sa meeting de avance ng PDP laban sa Maynila, ang kaisa-isang kampanyang aktibidad ng partido na kanyang sasalihan ngayong halalan. Ayon kay VP Sara, nakumpleto na ang kanyang campaign schedule nang magpasya siyang sumuporta sa mga senatorial candidates ng Duterte kasunod ng kontrobersyal na pagkaaresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Wala pa akong schedule sa kanila except yung meeting de avance sa Manila. Dahil noong nag-decide ako na makampanya para sa mga senators ni President Duterte, noong dinala siya sa The Hague, tapos na yung schedule na ginawa ng PDP. Hindi na siya pwede pagbuhin dahil nakahanda na lahat ng mga tao. So ang napag-usapan namin ng Secretary General ng PDP, si Attorney Wendell Avisado, is that doon ako sa meeting de avance sa Sunday. Walang tigil ang pag-iikot ni VP Sara sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ikampanya ang Duterte na naglalatag ng matinding puwersa sa gitna ng umiigting na tensyong politikal. Nitong manakarang araw, abala siya sa pagbisita sa mga probinsya. Pinatitingkad ang suporta sa mga kandidato ng oposisyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, matapang na sinagot ni VP Sara ang naging pahayag ng Malacanang na walang planong pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Ang mga tao na lang magpasalutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Una-una sa akin, sa impeachment at sa pag-kidnap nila kay President Duterte. Tanungin nila ang mga tao, maiintindihan nila, naiintindihan ng mga tao at napapakita nila yun sa galit nila. Sa gitna ng tensyong politikal, nananatiling matatag si VP Sara. Mahigpit na nakasuporta sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at sa mga kandidatong tinitindigan ang prinsipyo ng kanilang pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Maganda-ganda to. Kasi atin ang ating butihing Yes. Vice President dyan sa meeting de avance. Yan pala, alam mo, for the longest time, akala ko meeting de avance ang tawag sa mga political rally. Yung pala ang meeting de avance yung pinakahuli. Pinakahuli. Yung na please, parang grand rally. Kailan ba? nila. Wala pang ano eh. Wala Nine pang daw. 9. Nine. Oo, yun ang huling-huling kampanya kasi. Pagkatapos nun, bawal na eh. So, saan 9 yan? Hindi pa natin alam kung saan gaganapin eh. Pwedeng Pero sa liwasan. Maynila daw yan. Pwedeng liwasan sa Bonifacio. pwedeng dyan sa Luneta. Tingnan natin kung ano yung final. At sayang, hindi. Kasi natapos na nga yung ating Visayas and Mindanao leg ng kampanya.
Kaya ngayon, nandito na tayo sa NCR and dito na sa Luzon. So, hindi nga natin nakasama si Vice Presidente Duterte, pero palagi naman siya nagpapadala ng kanyang video message. Ayan. Na talagang, kasi nga, syempre, before pang umalis si Pangulong Duterte, nakaset na lahat ng mga sorties ng PDP laban. Kaya, hindi na pwedeng baguhin yun. Kasi, syempre, may mga na yan kung may mga tickets na yan, personal. Siyempre, kapag di na naman si VP, may malalaglag. Ganun eh. So, pero ano yan, 100%, sabi nga natin, ang ang pinagtatalunan ngayon, yung 11 and 12. Bahala na kayo sa 11 and 12. Kung kami lang tatanungin, doon na lang kami sa 10. Para at least mas malaki yung tsansa ng Duterte na talagang buo silang makapasok. Kailangan kasi walang malaglag talaga sa mga ito eh. Kung magdadagdag pa kasi tayo, baka may tendency na yung ilan sa mga kandidato natin na medyo hindi masyadong popular, baka malaglag mga bossing. Kaya okay na tayo sa 10. Now, nasa sa inyo, gusto nyo dagdagan yung mga kandidato na yan. Basta isa lang po ang common denominator natin, yung 10. Regardless kung sino yung ikinakampanya ng bawat isa sa mga ito para sa 11 and 12, ang importante, solid tayo dun sa 10. Correct. Kaya kung nalilito kayo, nahihirapan kayo mag-decide kung sino yung pang 11 at pang 12, iwanan nyo ng blanco. Di tayo madadaya kasi sa totoo lang, may laman yan o wala. Kung dadayain tayo. Basta ipakita natin sa buong mundo na ang totoong survey lalabas sa Mayo 12. Kasi yung mga surveys na ipinalalabas ng mainstream media ngayon, mind conditioning yon. Para kayo, tawag dito, hikayatin kayo na wag niyong iboto si Pastor Apollo Kibuloy, si Marcoleta, si Rodriguez, kasi sa mga surveys na pinadadala nila, si Bato at saka si Bongo lang yung pumasok. Yung 8, hindi na pumapasok, laging wala. Pero nakikita natin, lalong-lalo na itong si Marcoleta, itong si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Rodriguez. Lalo si Ipe, grabe ang hatak talaga nito. Kasi nagpupunta tayo sa ground, nakikita natin kung gaano tinatangkilik ng tao itong mga to imagine mo, Pastor Apollo Kibuloy has 7 million members worldwide. Iglesia ni Cristo has millions of members as well. Tapos biglang nakikita mo, hindi pumapasok si Marcoleta at saka si Pastor Apollo Kibuloy. So malaking kabalintonaan yan. Mind conditioning yan. Kasi nga, ang ginagawa nila, dahil nakikita ko itong mga kandidato na to, hindi naman pumapasok, ba't ko pa iboboto? Sayang ang boto ko dyan. Hindi. Huwag kayo magpapadala dyan sa mga mind conditioning propaganda ng mga surveys na yan. Iboto nyo yung PDP laban. Straight yan. Yung 10. Tapos, ang problema natin, huwag nyo nang isipin, dayain ba tayo o hindi. Gawin ninyo yung nag-iisang task ninyo. Nag-iisang maitutulong ninyo para sa bayang Pilipinas maging maayos. Iboto nyo lang yung 10. Tapos kung ang mga congressman nyo na tumatakbo sa inyong mga lugar, yung pumirma kay VP Sara, huwag nyo na din iboto, ilaglag nyo na din yan. Ganun lang yan mga bossing, para tapos ang problema natin. Yan lang ang task natin. Huwag na tayong magkamali, huwag tayong magpapabudol sa mga mind conditioning na yan. Okay. Bakit ba? Maraming nagre-reklamo dun sa bakit daw hindi gumagalaw ang ating mga uniform personnel. Huwag na ho tayong umasa. Kasi may mga ganyan ako naririnig Kung gusto nyo talagang gumante, daanin natin sa eleksyon. Yan ang pinakamatinding gante. Hindi lang doon sa 10, pati doon sa mga local. Di ba? Marami ho dyan, mga local, yung mga congressman, di ba? Halimbawa na nga lang, dyan sa District 3 ng Maynila. Huwag nyo na iboto yung si Chihuahua. Diba, iboto nyo siyempre si Apple Nieto. Siyempre, yung district ng... District 6. Oo, 6. At saka yung isa, si Uyon di ba? Si 6. Sino ang congressman natin? Si Congressman Uy. Sino ang congressman natin? Congressman Uy, di ba? Doon pa sa isa. District District 4 ba yun? 2. 2. Si ganon. Si Bentot. Huwag yun na rin iboto yun. Diba? So, doon tayo gumante. Kasi yung problema, antay tayo ng antay na may mangyari. Alam naman natin ibig sabihin ilabas natin dito.
Tama. Di ba? At saka sabi nga ni BP, tama yung sinabi niya kasi naranasan ng tatay niya yun eh. Pag marami ang boto, talagang overwhelming ang boto, mahirap dayain. Kaya nga dapat, uulitin ko, si Aida, si Lorna at si Fe. Kung hindi nyo alam yon, panoorin nyo yung kahapon. Ay yung paliwanag doon na pag 10 ang binoto nyo, mas may chance kesa sa bumoto kayo sa 12. Okay? Mas may chance kung 10. Pag 12, may mga malalaglag pa. Okay? Kung gusto nyo talaga yung 12, sundin na natin yung sinabi ni tatay. At least malayo-layo yun. Hindi yun makikipag-compete doon sa 10. Diba? Kaya ako talaga, 10 ako. Doon ako sa 10. Huwag ka na buboto ng kalaban. Kalaban yun eh. Di ba? Kalaban si Amy Allianza yun. nga lang eh. Hindi ko nga alam eh. Buboto mo pa. Tanga ka na nun, pagka ganun. Kalokohan na yun. Para ka na sardinas nun. Para kang para kang jowang martir. Alam mo yung jowang martir? Sinasaktan na. Niloko na sa kabit. Tapos, babalik-balik pa rin. Balik-balik ka pa. Ayun, niloko ka tuloy doon sa katulong. Tanga yun. Kaya, ito, speaking of, hindi tumigil ang Green Rice Action Movement sa kanilang laban sa pamamagitan ng isang candle lighting at prayer rally sa Rizal Park, Davao City. Muling ipinakita ng Pilipino ang kanilang wagas na pagmamahal at matatag na suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang makapangyarihang paalala na ng kanilang pananampalataya at pagnanais ng pagbabago. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Patuloy ang pagsiklab ng pag-asa at taimtim na panalangin dito sa Rizal Park, Davao City. Habang hindi pa nakakabalik sa bansa si dating Pangulong Duterte, hindi rin titigil ang mga Pilipino sa pagpapakita ng kanilang tapat at matibay na suporta. Isang bukas na paanyaya sa kanyang muling pagbabalik sa bayan. Sa Rizal Park, Davao City, muling nagsagawa ng candle lighting at prayer rally ang Green Rice Action Movement na pinangunahan ng mga nagkakaisang Pilipino upang ipahayag ang kanilang matibay, hindi matitinag na panawagan ang muling pagbabalik ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Continuous ang suporta and even sa mga tao na nandito po na kahit isang tawag lang, may gagawin tayo na mag-perform tayo dito sa Rizal Park para sa pagsuporta natin kay PRRD na makakauwi na dito sa Pilipinas and even in Davao City. Hindi humihinto ang kilusan. Linggo-linggo patuloy na dumarami ang mga sumasama sa makabayang pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga kabataan, matatanda mula sa iba't ibang relihiyon at kultura. Lahat ay may isang layunin. Ang pagkakaisang ito ay hindi lamang batay sa personal na pananaw, kundi sa matinding atikain para sa pagbabago. I am Ken Sitar, the lead convener of the LGBT Davao City Coalition. And this is an initiative of the LGBT Davao City Coalition in partnership with the Green Rice Action Movement. This is a sectoral initiative coming from different sectors. Right now, we have the LGBT. We also have the Queens Livelihood Program from different barangays. Bit-bit ang mga kandila, ang mga mata ng bawat kalahok ay puno ng pag-asa at taimtim na panalangin na magpapatuloy sa kanilang hindi matitinag na layunin ang maibalik sa tahanan si dating Pangulong Duterte. Ang simpleng mga kilos ng pananampalataya ay nagsilbing simbolo ng isang matibay na pangarap at nagpapatunay ng malalim na pagnanasa na magkaisa para sa pagbabago. Hindi tayo titigil kasi yun ang bugso ng lahat ng Davaoenyo at lahat ng Pilipino. Ang panawagan natin na ibalik natin si PRRD dito sa ating bansa. And we have to also consider yung mga injustices na nangyayari ngayon. Ito yung mga initiative na mga nasa ground. Ito yung mga civic organizations na empowered to really to show our love and support to PRRD. Hindi magtatapos ang naturang pagkitipon hanggat hindi nakakabalik ang dating Pangulo. Ang mga relista ay hindi bumibitaw at ang kanilang panawagan ay patuloy na nagiging isang malakas na pahayag ng suporta at pagmamahal ng sambayanang Pilipino kay Duterte. Isang pagmamahal na hindi magmamaliw. Tuloy-tuloy lang po ang activities na to hanggang makauwi po si PRRD sa atin na healthy na buhay na kasi we miss them as a father of our nation na talagang we want
go home na. Makauwi na talaga dito sa atin. So ako nananawagan, President ng Hakbang ng Maisog, nananawagan po ako sa mga tao na nagmahal kay Tatay Digong na to join us or this activity every Sunday po hanggang makauwi po si Tatay. Sana makasuporta po sila sa atin. Maraming salamat po. Pinapatunayan ng Green Rights Action Movement na ang pagmamahal at pag-asa ng mga Pilipino kay Duterte ay buhay na buhay, matatag at magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Manifestation na still yung mga tao, hindi lang sa Davao City, all over the world, no, hindi tayo titigil, no, yung ating mga kilusan kasi alam natin na mayroong injustices na nangyayari. And we have to right, you have to correct ano yung mga mali ngayon. And siguro this is a wake-up call to all Filipinos. Ano yung dapat natin gawin to bring home PRRD. So ito yung nagpapatunay na unified pa rin lahat ng mga Davaoenos, lahat ng Pilipino para kay PRRD. Para sa Green Rights Action Movement, hindi lamang ito isang simpleng aktibidad. Ito ay laban na may puso. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Tuloy-tuloy pa rin ang mga ganitong pagkilos mula sa mga nagmamahal sa Pangulong Duterte o dyan sa Davao. Baka naman magpabudol pa kayo dyan sa kalaban ni Pangulong Duterte kasi para pinalalabas yata dyan. Siyempre, wala na nga nando doon. So, paano magiging mayor? Ang galing nga nitong mga Duterte Kasi ang galing nila Baste actually Kasi tingnan mo, si Pangulong Duterte, yung mayor, ang vice mayor si Baste, tapos yung dating vice mayor ni Baste, tumatakbong konsyal na magna-number 1 na konsyal. So kung halimbawa man, si Pangulong Duterte, iboto nyo si Pangulong Duterte dyan, kasi kapag hindi nyo binoto si Pangulong Duterte, patay talaga ang Davao. So si Pangulong Duterte, boto ninyo kahit wala, magfa-function ang City Hall. Nandiyan naman si Basti Duterte. Tapos kung halimbawa man, hindi, worst comes to worst, si Pangulong Duterte hindi pa makauwi, yun na, si Basti, yung magiging mayor na talaga. At vice mayor, yung number 1 na konsyal. Kasi city ito Yes. Walang dito, walang parabukal dito dahil city ito. Kaya ganyan ang mangyayari dyan. Walang board member dyan. Kaya, so wag kayong magpapabudol dyan sa Davao City. Make sure na stick tayo dun sa plano. Katulad ng sinasabi ni Banat Bay, ito lang ang pagkakataon natin. Marami tayong ipinanalangin na hindi natupad. Ngayong panahon na ito, ibinabalik ng Diyos sa atin yung kapangyarihan. Ano ang gagawin natin para maayos yung sarili natin bayan? Iboto natin yung 10 kandidato na PDP laban. I am sure lahat ng ating mga problema masusolusyonan niya. Yan ang unang-unang step para sa susunod na darating na eleksyon ng 2028, magkakaroon tayo ng magandang kandidato kasi pag ito natalo, wala na yan. Wala nang VP Sara. So pag walang VP Sara, sino tatakbo? Wala na. So dire-diretso na yan. Yung fascismo, unti-unti na yan hanggang sa magiging komunismo na tayo. Dahil dyan sa napasok na tayo ng pasista dito sa bayang Pilipinas. Master Judea. Tama yan. So, doon sa ating mga kababayan na nagdadalawang isip dahil hindi sikat daw, parang mahina daw ating kandidato. Huwag kayong maniwala doon, no? Dahil lalo tayong matatalo pag hindi kayo bumoto. At mas malaki ang tsansa na may pauwi natin si Pangulong Duterte sa Pilipinas kung maglalagay tayo ng maraming senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. At hindi lang yun. Mas marami na kaalyado natin na senador diyan sa Senado, mas maganda ang laban natin sa pakikipaglaban natin para ayusin ang Pilipinas. Kaya huwag niyong bibitawan yung 10. Tulad nga ni Boss Dada, hindi naman kami di naman namin kayo re-rendahan. Kung gusto niyo magdagdag kayo. Pero pinapakiusap lang namin, iboto po natin itong 10. Straight po, PDP laban straight. Para naman sa ganon, kahit papaano, talagang maramdaman uli natin yung naramdaman natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nakakasiguro ako na aalagaan ito ni Pangulong Duterte at yung mga nakita nila sa pamamalakad ni Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila sa bansang Pilipinas. Yun na po sa akin.
Ako po, sa tingin ko, hindi naman matatalo yan. Mantakin mo, talunin ba naman sila ng isang dancer doon? May NPA, darating na yung mayor nila. Hindi pwede yan dyan. Pang Maynila ka lang. Hindi ko na sabi mga taga Maynila, gano'n ha. Pero sa Davao, kailangan dyan matikas. Mantakin mo, antitikas ng mga mayor dyan, biglang papasok sa gano'n, gano'n. Parang hinging, ano? May puppet, mascot pa, no? Hindi, wala. Tumbling pa. Walang pag-asa. Pag yan nanalo, wala. Lokohan na. Lokohan na to. Diba? Kaya, although, tingnan natin kasi nandyan yan sa, doon sa leak na document, di ba? Oo, balita ko nga. Nagbibigay daw ng akapat AX, di naman membro ng gobyerno. At saka yun dyan sa Marikina, sa pamimigay ng ayuda, may namatay daw, Bakit natin? Yung nakapila daw, na kumuha ng ayuda dyan sa sports center sa Marikina. Maraming pinagpapaliwanag ng COMELEC patungkol sa vote buying. Tingnan natin kung ano mangyari. Baka mamaya, charot lang yan. Anyway, ako may nagtanong dito kasi, pag hindi daw 12, baka hindi daw pumasok sa machine. Hindi totoo yan. Mas okay po yung kulang kaysa sobra. Oo, ang sobra, hindi pero ang kulang, hindi ho. Okay lang ho yung kulang. Wag ho kayo nagpapaniwala sa mga propaganda ng mga pro-IME vloggers, okay? So, stick tayo doon sa 10. Pagka wala nang problema sa atin yung mga nagsasabi na nabudol kasi kami banat bay noong 2022, okay lang. Ganun talaga ang buhay, nagkakamali. Pero kung inulit nyo pa, ewan ko sa inyo. Kayo na may problema. Oo, may problema yun. Sorry kayo na nabudol kayo, so ulitin nyo pa. May diferensya na ako kayo noon, pagka ganun. So, kaya dapat, dun tayo sa 10. At syempre, unahin natin dyan kasi napanaginipan ko yun si Pastor. Number 53 yun Oo, napanaginipan ko yun si Pastor. Lalabas Grabe. Lalabas na? Hindi lang siya lalabas na. Nagbago talaga yung bawat pinupuntahan talaga niya. May pagbabago na gaganap. Alam mo, doon sa panaginip ko, nanaginip ako. Parang siyang si King Midas, no? Oo. Hindi, nanaginip pa ako. At that time... So, ano yung inception nyo? Ang haba ng panaginip, naisip ko kagad yung istorya ni Joseph. Na si Pastor parang si Joseph yung nagsimula na persecute hanggang sa pinagbintangan na, di ba siya yung Joseph! Inakit siya ng Potiphar wife, di ba? So, hanggang inakusahan, nakulong. Pero kung kahit saan mapunta si Joseph, he was blessed. Yung mayabong. Because God is with him. Ganon din po kay Pastor. Dahil na sobrang at nagulat ako, yung mismong mensahe ni Pastor, doon sa panaginip ko, na nangyari ay si Joseph. Yun din ang kanyang message. Sabi ko nga, grabe, magaling. Dahil doon sa birthday, yan. Birthday yan Hindi nagse-celebrate si Pastor ng birthday niya. Ang sineselebrate niya yung mga bata. Yes. Worldwide yan. Worldwide, yes. Kaya, di ba, remember, nandun tayo nun Pinakain, dahil bata, pinagaluhan. Wala pa yun. Nung hindi pa yun. Before pa daw noon, yung mga unang taon. Yung Grabe Disney. daw. Disneyland, dinadala sa Pilipinas. Sobrang ganda daw talaga na yung mga bata talagang enjoy na enjoy. Naalala ninyo, di ba? Sabi ng Panginoon niya, yung mga malalapit sa bata. Yan di ba? Pala. Talagang pinagpapala. Kaya ako, naniniwala ako malaking blessing. Kasi, tinanong ko si Pastor doon sa panaginip ko. Dali, dagdagan ko pa. Ang dami ko panaginip Kaya pala si Coach Oli pinagpapala Mahilig sa bata. Ito, mahilig din naman sa panaginipan ko. Tinanong ko kasi sa kanya, yung totoo, Pastor, sabi ko, what is your secret? Kasi, ito panaginip to sa panaginip. Tinanong ko talaga siya, ano talaga ba ang sikreto? Bakit kayo pinagpala? Bakit ganito? Aside from your belief, in your belief sa religion, ganyan. Ano talaga ang sikreto nyo? Kasi grabe yung administration ninyo sa KOJC. Alam mo, sabi niya, wala talaga It's God. Alam mo yun, sabi ko nga, ito magbabago ng Pilipinas. I'm really looking forward na someday, kasi Bible naman po nagsabi niya. Hindi niya inaako, no? Walang kayo mangyabang, no? Hindi niya inaako yung glory. Hindi, tsaka it's really righteousness, di ba? Exalt a nation. Yun Hindi kahit pagbalik-baliktarin mo, hindi matinong presidente, hindi matinong
kung sino mang senador. Hindi. Righteousness exalts a nation. We need a righteous leader. Yup. Simulan natin kay Pastor. Yun. Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagbali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako po si Boss Dada. Ako naman si Pastor Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal.